Papalad po kayo sa kumila sa Hospital ng Makita. Kayo ang magiging first love ni Father Happy bilang Paris Priest. Kaya sa araw na ito ay pinagkakatiwala ko sa inyo at pinagkakatiwala ko kay Father Rocky kayo na papayanan at tayo ng mga pagkataan pinagkakatiwala ko sa inyo si Father Rocky. Maasahan ko po ba na aalagaan ninyo si Father Rocky at si Father Rocky at inyong mga pastor? Amen po ba? Amen. Mamaya ilimbang si Father Rocky pinapagkakabasan mo sa iyo. Huwag naman masyado. At nandito si Father Jeff, papatignan ko kung ano yung blood care at kausap kalusugan na mapagkakita ko si Father Rocky na makapumas ang cholesterol at ang sugar. Tamang pangangalaga lamang at malusog na pangangalaga. Sapagkat ganun din ang gagawin ni Father Rocky sa inyo po, Father Andres. At ako'y nais ko rin po kunin ang pagkakataon ito na masalahan bilang sulat ng lalaki sa Amosan Fathers sa inyo po pagtanggap na maging kabahagi sa mission ng Diocese dito po. At sa pulpan ko ay saksi na rin po sa Maynila ay nung sila ito ay nagawa ng Archdiocese sa Maynila at ako po ng seminarista pa ako po nung nag-serve ako ng consecration ng unang simbahan sa Togo. Kung maliit na simbahan nung ako ay kasama ng Cardinalcy. Kaya mula sa puno na mission ng mga Amosan Fathers hanggang sa sila ay lilipat na sa mas maganda, mas malaking lugar, talanginan, paghuhog at paglingkod. At yun po ay isang isa na pagtutulungan dahil na kailangan mas maalagaan ng pamayanan. At gaya na rin sabi ko, yun ang naging pumuli at buhay ni Father Rocky dito sa inyo. Nung isang linggo nung kami ay lagi sabi ni Father Rocky nung ako'y nasa Quiapo noon, kung ako'y batang Quiapo, siya naman ay batang Tulo. Buti na lang nila pag-awag na kami lahat. Pero tutusin, ako din po ay batang Tulo. Dahil doon din po ako lumaki sa kabilang family ng Tulo, may Balut. Kaya sabi ko nga po, sumulat sa puno ay nakita ko kung paano inalagaan ng mga Amosan Fathers ang pamayanan ngayon doon sa Tulo. Kaya ako ay kapante na ang pamayanan ng kala ay nasa mabuting kamay. Dahil nakita ko kung paano sila magmalasakit maglingkod sa mga pamayanan ipinagkakatiwala sa kanila. At tamang-tamang dahil sa unang pagbasa natin itong mga nakalipas na araw, binibigyan pa pala tayo ng San Pablo na hindi na nyo naman kadali ang tulunganan ngayon. Ang daming nag-aaway-aaway, di mo ba? Daming tulunganin ang mga punong kadiliman laban sa punong kaliwanagan. Ang katotohanan laban sa kasinungalingan, daming pinipus ngayon. Ewan kayo ang naniniwala. Kung ano-ano, maririnig, mapapanood natin. Hindi lahat na napapanood, naririnig ay tama. Hindi lahat ay tama sa paglapit sa akin. Yung mga lalapit sa akin na sabihin, narito kami para mabibyo, para sa inyo. Pero mananuli, para sa kanila. Para sa kanilang kabubuti. Sa buong mundo, may hira, mga sigalon, kailan sa atin, hindon, maraming kabuluhan. Mula kahapon na ngayon, sinasabi ni San Pablo, hindi lang sa labas ng mundo, maging sa loob ng puso natin may kabuluhan.
ang ginagawa natin. Nandun yung pagtutugan sa loob at labas. At yan ang kakaharapin ni Padre Rocky sa paglingkod sa inyo. Yung mga pagtutugan yan sa loob at labas ng ating puso. Paano gagawin ni Padre Rocky ang tungkulin yung bilang ng iyong pastor? Napakaganda ng Ebanghelyo natin ngayon sapagkat ito ipinapaalala ni Padre Rocky. Ano nga ba ang tungkulin ng pari ng isang puro-paro ng isang pastor? Sinabi ng Panginoon na may kalinhaga ng puno ng igos na hindi raw nabubuga 3 taon na pagkinaling pero walang kabunga-bunga. Ano sinabi ng katiwala doon sa may-ari? Kasi gusto nang patuloy nung may-ari, wala nang sikreto pero kung ginawa ng katiwala, dito ang makakahanap tayo ng 3 bagay na magiging inspirasyon ng mga kapatid. Una, sabi ng katiwala, huwag niyong unang patuloy. Dito makikita namin ang ating bilang tagapamagitan. Ako sabi ng katiwala, pagkatiwala niyo sa akin, aalagaan ko, tingnan natin, tagapamagitan, tagapamaalaga. At ano ang gagawin niya? Sisiguraduhin ko po, susubukan ko po sa ako ng aking malakaya na mamunga ang buong ito. Tagapamagitan. Palagi sana sa panunalanan ng paglingkod ang iyong paunin. Ika'y sinuguri ko ng Panginoon sa iyong 10 taon dahil hindi ka na, hinog ka na. Kaya pwede higit sa lahat, ikaw ay maging tagapamagitan, tagapangalaga, at tagapamagitan. Ikaw ngayon maging tagapamagitan at tulad sa Ebanghelyo, siya yung nakiusap doon sa may-ari. Huwag niyong tutuloy. Ikaw ngayon maging tagapamagitan ng bayan sa Diyos. Ikaw ngayon lalabas sa pananamisa ang mag-aanay ng mga dinadala nila, hindi lang yung dinadala sa offering, kundi ang dinadala ng kanilang puso. Ikaw ang magiging kulay bilang pari upang ihalin ito sa kataas-taasang pari, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Ikaw ang tagapamagitan ng tao, hindi lang sa Diyos. Pag may pangangailangan sila sa lipunan, pwede kayo lumulong yung Padre, humingi ng tulong, siya ang mamamagitan. Hindi siya ang mayor, hindi siya ang congressman, hindi siya ang gobernador, pero siya ay pastor na mamamagitan. Pagmamalasakit dahil ang inyong mga hinahin ay kanya hinahin. Ang inyong pagkakala, huwag kayong mga problema. May pagkakala din naman sa Diyos Padre. Baka may isa naman siya pag may problema lagi. Pagsaya, hindi siya kasama. Kasama kayo dahil siya ay tagapamagitan. Kaya nga pagkakala tuwing na pagdasaluhin ng iyong pamayanan. Kaya diba, pagdalaki kayo sa pari, isang kasama ko. Pagdasaluhin ko yan ako, kasi tagapamagitan ng pari. Tagapangalaga. Kaya sabi yung katiwala sa Ebanghelyo, kung unang tutuloy, aalagaan ako. Sinasabi niya yung pasensya ng Diyos. Kaya malalaki, pasensya. Kaya, saan mapapasensya kayo? Hindi naman lahat ng pamayanan ay perfecto. Hindi lahat ng pamayanan agad-agad maiintindihan ng iyong intention. Pero pagdating katulad ng pinangin sa kanila,
yun tayo lalong nahihipay pag ating nasasalamin ang pasensya ng Diyos. At bukod sa pasensya ng Diyos, paglilinaw rin ng turo ng Diyos. Kaya yung unang bahagi ng Ebanghelyo natin, tinatanong ng mga tao si Jesus, at yung bang nagdusa, kaya yung nagdusa kasi pinarusahan, yung mga napagsakan ng tore, yung mga pinapatay ni Pilato, kaya ba sila nasa ulpatan kasi pinarusahan sila? Ano sabi ng Panginoon? Manalangin, hindi lang nagpapahalaga. Hindi lang nagpapahalaga sa tao yung awa ng Diyos. Hindi tayo na ito para takutin ng mga tao na sabihin, pausahan kayo, kaya kayo ganyan kasi ganyan, hindi kayo sumusunod sa Diyos. Sa tawag ko, minsan kung kami mga pare, nakakalitaan namin, una namin dapat iyakin yung awa ng Diyos. Hindi kami na ito para ikumbira akong nalagan. Oo, iyakin ang katotohanan, ang katarungan at kapugihan. Pero sa diwa ng pagmamalasakit at pagmamahal. Dahil sa pari ay tagapangalaga, tagapagalitan, tagapangalaga, at higit sa lahat, tagapanguna. Siguro ngayon paglalaki, may bakit tayo ngayon mula sa tondo na medyo speak ngayon, makita mo ang kalikasan. Ang nabigyan mo maraming mga bunga na madalaga sa iyo. Dahil maraming mga bunga dito sa tala, sa liwa. Ang hangin, sa liwa, mga prutas. At nawain ko yung mga paalala sa iyo na kung paano mabunga ang lugar nito, maging mabunga din ang pamayanan. Hindi lang tayo anak ng Diyos sa salita, kundi sa gawa. Hindi lang tayo simbahan sa pangalan, kundi sa katotohanan. Kaya bayan ng Diyos, sisikapin natin natin mabunga ang ating pamayanan, mabunga sa kapanalan, sa kabayanihan, mabunga sa kapulihan, upang sa kanaluli, nasabi ni Pater Rami, sa pagkatapos ng kanyang paglilingkod, nagawa ko Panginoon, natulungan mo sila na naging mabunga. Hindi lang tayo nagkaroon ng gawain dito sa tala, kundi nagkaroon tayo ng tunay na mabungang hapak ng Panginoon. Kaya sa misang ito, sama-sama tayo magdasal. Makakaasa ko kayo ng aking dasal para may Pateraki, Andreas, at sa inyo lahat. Pateraki, Andreas, pagdasal nyo inyong pamayanan lagi, araw-araw. At mga mayamahal na nakawag kayo dito sa Santo Sofia ng Barmita at dasalan sila ng pari ninyo. Huwag lang kayo magpandasal sa Kanya. Kailangan namin ang dasal. Nandito ang pamilya, Pateraki, nandito pa sa Kalip, Darisal, nandito din ang galingan. Paramdaman po, mamaya sa ninyo, magkakatala, kami na po bahala at nagdaan siya. Pagdatas sa lipunan siya, nagsisikamin namin ng mabunga ang kanyang pagpapakain. Upang sa iyo, ang parokya ito ay maging tunay na salamin ng kaharian ng Diyos.